So meron akong toy channel, no? Pinoy Toy Universe. Kaya marami akong collection ng mga toys. Mga toys na to is at least 30 years old at least. Galing sa iba't ibang parte ng mundo. So usually mga kapatid ko, mga pinsan ko, kagaya ko. Ito. Like this one, this is looking like ordinary. This is from Saudi Arabia 30 years ago. Ganda ng details, at saka tawag dito, ayos pa siya after 30 years, hindi siya naninikit. And of course this is McFarlane. Alam nyo naman ang quality ng McFarlane, talagang detalye. This is 30 years old, walang kasira-sira. And of course this one, mga Coca-Cola free noon 30 years back. Ito more than yan. Dinidil ko yan sa matagal na sa classified ads. Kasi noong mga panahon ng 80s, 90s ang uso sa internet is classified ads. Meron pa nga dyaryo nun yung buy and sell classified free advertising. Doon kami nag-start nun. Kumukuha kami ng item tapos binibenta namin. Tapos hanggang sa napunta na kami sa sa car parts and motorcycle parts. Bumibili kami ng lumang sasakyan tapos binibenta namin by piece. Sometimes binibili namin sasakyan, like for example may binili ako sasakyan noon, it's only 5,000, pero these vehicles are legit, may mga papers. 5,000 yung mga nabaha, mga ganon, yung mga flooded nung Ondoy, bibili namin yan 5,000. And just because yung may-ari wala na rin siyang parking, bawal kasi walang parking dito sa Marikina. Ito to. So instead naman to binebenta na lang ng mura. And pagkaano naman kami naman, ang first part na mabenta namin, lalo na yung 5,000 na car na yun, ang first part na nabenta ko doon is worth 30,000. So just in one day may bumili 30,000 worth of parts. So ganun din ka-lucrative yung mga mga buy and sell. Medyo booming yung ngayon, yung Facebook Marketplace. Gulat ako, marami pala talaga nag-aabang doon kasi may ibang classified ads, may bayad pa, di ba? Gaya nung carousel, minsan tatanggalin nila tapos hihingi na ng subscription. Pero ito tuloy-tuloy, no? So ang entry ko ngayon dyan 114 ang entry ko. So araw-araw may oras-oras, minu-minuto may kausap ako. Active siya. Kagaya niya, nakikita niya, this is parang motorcycle part yan. Motorcycle part, so may naantay akong buyer. Kahapon yung sa part naman ng kotse. So meron din tayong, ayan, nasa likod ko mga art yan. Art, binibenta din yan. Gaya nito, this is original art. So napansin ko lang yung mga tao, no, unang tanong nila is HM, how much? No, yun ang unang tanong. Parang mayroon nga sila sinasabi, may Pilipino raw medyo mahina yung reading comprehension. Kumbaga nauuna muna yung bunganga bago yung utak. No, maraming tao ganoon yung una muna yung bunganga bago utak. Kaya minsan may nasasabing hindi maganda tapos hindi na mabawi, di ba? Masakit na yung nasabi, hindi pa niya alam ang buong sitwasyon. So parang gano'n yung nakikita ko. Baka ako natural na yun, yung how much, no? Tapos hindi ka naman makapag-post sa ng walang presyo, di ba? Sa marketplace ng walang presyo, how much kagad. Tapos mag-i-screenshot pa yun, mag-i-screenshot kasi ipopost sa messenger yung screenshot. Kitang-kita ko sa screenshot nandun yung price. So sasagutin mo na lang, no? Imbis na sabihin mo na lang yung presyo. Kaya hindi ko alam baka ako hindi sila sigurado dun sa presyo. Ganun ba yun? O parang sa Shopee na may variation. Siguro may ganun, no? Parang sa Shopee, pag sinabing white color, ganito presyo. Pag black color, ganito presyo, di ba? Pag limited edition, ganito presyo. Hindi ko alam Basta unang-una nila yung tanong how much, tapos ayun na, more pictures, no, hidden issues. Tapos meron pa nga yung
video, humingi pa ng video. Tapos yung iba pa gusto ipa-deliver doon sa bahay nila, deliver ko daw sa bahay nila, tapos cash on delivery. Parang yun pa nakita ko, inaangkop ng mga buyer yung mga private na seller na parang Lazada, Shopee, no, cash on delivery. Parang nasanay na sila na ganun. Di syempre dapat sana pa-pick up nila, no. So nangyayari ganun nga, may nagpi-pick up, mga Lalamove ganun. Babayaran muna sa GCash, tapos Lalamove. Meron naman yung iba, sasabihin niya, papupuntahin muna niya dito yung Lalamove para masigurado yung place. Masigurado yung pin place, tapos saka pa lang siya magbabayad. So yun pala yung ibang protection ng iba. No, pupuntahin mo na yung Lalamove para makita talaga na physical yung lugar. No? So dapat ako na mawala ng problema dahil vlogger ako, di ba? Siyempre hindi ko naman sisirain yung pangalan ko pagka nang-scam. Tsaka palagi kayo mga scammer, di naman nagtatagal yan dahil makaka-scam lang yan, mga 1, 2, 3 tapos hindi na dahil hahanapin na sila eh. Hahanapin na sila ng mga binentahan nila, tapos magpo-post, magtatag sa mga kaibigan, no? Pangit naman nun. Kasi ako, pagka may binili sa akin, pag di nila nagustuhan, pwede isauli. Kaya hanggat maaari maging honest ka, sabi mo talaga yung mga issues. Tapos pagka yung nakita ko giba-giba na talaga yung binibenta ko, kasi meron akong binibentang mga 30 years old, 40 years old na items eh. So hindi ko naman malaman na expectation ng mga tao na baka akala nila parang brand new. Actually hindi siya brand new, no? Kaya kailangan sana tignan nila physically. Yung ginagawa ko, binubugbog ko ng picture yun para makita talaga nila yung mga issue yung inaano nila. Kasi yung iba nag-expect na parang bago eh. Ang mura-mura. Grabe. Ang mura-mura ng mga benta. Kagaya nito oh. Ito is easily, itong nasa likod ko yan, easily 3,600 dyan. Binibenta lang ng 1K. Pero wala pang issue yan, walang sira. Sipin mo yung ganun kamura pagka sa mga baklasan. So yun, masarap na. Pero araw-araw nagpo-post na rin ako, nag-enjoy din ako. Kaya lang, kailangan bantayan mo talaga. Kasi ang bilis. Sometimes in a matter of 15 minutes nagkabentahan na, nagkabayaran na, masusundo na. Kasi parang lumalabas yung mga delivery people, paikot-ikot lang sa paligid mo eh, di ba? Yung mga Lalamove, paikot-ikot eh. Kaya pag nag-decide na pakuha na yung item, ang bilis, andyan na kaagad.